For the first time, simula nang makuha ng Golden State Warriors si Kristaps Porzingis nitong trade deadline, finally, inaasahan na ngang makakapaglaro ito sa kanilang game mamaya laban sa mas malakas na kupunan na Boston Celtics. At kahit man kakasali pa lang nito sa lineup, inaasahan na magkakaroon agad siya ng malaking trabaho, especially sa scoring at depensa. Balak na rin naman nilang pagsabayin agad sina Porzingis at Al Horford upang masabayan ng mas malaking lineup ng Boston. Since dati na rin naman silang magka-teammate noon, meron na nga silang chemistry at gamay na rin naman nila ang galaw ng bawat isa, kaya hindi sila magkakaproblema kung sino ang gagamitin bilang Twin Tower. Naging epektibo rin naman noon ang kanilang tandem sa Boston, kaya hindi malabong gumana rin ito sa sistema ni Coach Redick. Pareho rin naman silang may shooting sa labas, kaya hindi talaga sila magkakaproblema lalo pat may laruli na naman sila sa ilalim ng basket, which is good news para sa kanilang team. Samantala, simula nga po nang maibalita na opisyal nang nakuha ng talk and text si Bol Bol, maraming mga fans ang nagsabi kailangan na rin naman ng ibang mga teams na kumuha ng dating NBA center kung gusto man nilang masabayan ito. At isa sa mga kupunan na wala pa rin namang import na inaanunsyo ang San Miguel Beermen, na ina-advise na nga ng mga fans kunin ang veteran big man at ang dating NBA champion na si JaVale McGee, na nagtapos na nga ang kontrata sa kupunan na Adelaide 36ers matapos itong hindi makapasok sa playoffs, kaya inaasahan na magiging free agent na nga siya overseas na siguradong pag-aagawa ng napakaraming teams. Kaya pagkakataon na ito ng San Miguel, gayong kung sakali mang makuha nila ito, magkakaroon sila ng legit na big man na makakatulong at kayang depensahan si Bol Bol. Ibang-iba rin naman ang galaw nito overseas. Kung sa NBA isa lamang itong traditional na big man, sa ibang liga nagpapakita siya ng mga handles at point guard skills na mas magagamit nila ng San Miguel para tapatan ang ibang mga import. Sa kabilang banda, kung inyong ang matatandaan, nagkaroon na nga sana ng pagkakataon si Jalen Bronson na makuha ang 5-year max deal sa New York Knicks na nagkakahalaga ng $269 million contract. Kinailangan lang naman niya ditong maghintay ng 1 taon para makuha ito. Ngunit imbis niya, mas pinili pa nito na kumuha na lamang ng $156.6 million sa loob ng 4 na taon. Mas mababa nga ito ng $113 million na siyang isinakripisyo niya para sa team. Pero napaka worth it rin naman ang kanyang ginawang pag-pay cut sa kanyang sweldo dahil nakabuo ang Knicks ng mas magandang lineup sa pagkuha ng ilan sa mga magagaling na player. Bukod dyan, isa rin naman sa mga rason bakit siya nagpababa ng kontrata upang tumaas lalo ang kanyang value. Sa katunayan, ayon sa isang analyst, pwede na ngang makakuha si Bronson sa New York Knicks ng mahigit sa $418 million sa darating na taong 2029. Mismong si Bronson ang nagsabi hindi lang naman ang pagkuha ng malaking kontrata ang gusto niyang mangyari, bagkos balak nga niyang magkampiyon.